Magandang hapon sa atin lahat. Purihin ng Panginoon. Pagkat sa araw nito, mga kapatid, ay kalugod-lugod. Alam niyo ba kung bakit? Sa kabila po ng ating dinaranas na extended ulit na enhanced na community quarantine, marami ang may ayaw. Pero alam niyo ba na mas mainam po na may pagpatuloy o mapahaba pa ang quarantine. Sapagkat kung mababasa niyo po sa Bible, yung pong sa Bible, nung si Noah's Ark, hindi po ba, nung pumasok si Noah doon sa barko, pati na lahat ng mga hayop, mga pares-pares na hayop na naroon, inabot po sila ng 40 days. Everything na may kaganapan sa Bible, lagi pong 40 days. Lagi pong number 40 po. Mapapasin niyo po. Kasi tumakbo lang po yung ating quarantine ng wala pang 40 days eh. Ngayon, dinagdagan ng another 15 days, may sasako na ngayon ng 40. Malamang ay umayos na ang ating hopefully ganun. Anyway mga kapatid, una masasabi ko nalulungkot ako. Bakit? Kasi hindi ko kayo nakita ng araw. Ilang araw na hindi ko kayo nakikita, nakakasama. Nasasabik na rin ako makamayan kayo, mayakap kayo, magkaroon tayo ng konting kwentuhan. As a brothers and sisters in Christ, di po ba? Yung po nami-miss ko eh. Bisa pag nasa bahay ako, ang makikita ko lang asawa ko. Pag nakita ko asawa ko, wala na. Hindi ko na alam kung hindi ko mapwedeng halikan kasi meron kaming natawag na social distance. Eh dito meron kaming social gap. Hindi ka magkakalapit. Anyway, nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil alam niyo kung bakit. Hindi kahit ang Panginoon sa atin na muli ko kayong mga kadopan at pamamagitan ng social media. Kaya ako po'y lugod na lugod. Tapos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng social media ay tayo magkakadopalan. So magandang hapon po sa atin lahat. Tayo po ay mag-aaral. Pero bago po tayo tumungo sa pag-aaral na ihatid sa ating butihing pastor, si Pastor Simon, meron po muna akong babasahin sa inyo na verse sa Bible, sa Aklat ni Juan, sa chapter 12, verse 1 to 12, Ito po sinasabi, kung meron po kayong Bible na hawak na sa inyong bahay, ay sundan niyo po ako kasi napakaganda nitong ating babasahin. Ito po Chapter 12, verse 1. Una, ito po ang pagkakasabi, itong nilalaman. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. At ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng mahalimuyak na pabango. At ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaaring umabot at 300 salaping pila ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang takapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang inuupitan ito. Ngunit, sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya, ilaan niya ito para sa araw ng aking bibig. Dito po, nagtatapos sa verse 7. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilan niya ito para sa araw ng aking bibig. Napakaganda po ng pinasa natin. Salamat sa Panginoon Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin.
Salamat natin ang kanyang salita. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po ang kadakilaan ng Panginoon. Ay naya, Panginoon, damang-dama po namin ang presensya mo. Sa kabila ng kaganapan dito sa buong sanlibutan, Panginoon, pinagbawal ang lahat ng gathering, pinagbawal ang lahat ng patitipon-tipon. Ngunit ito kami, Panginoon, binigyan mo ng kaparaan ng parang salita mo, maiiyak namin. Dahil napakahalaga po ng bawat salita na lalabas dito sa yung banal at kaluluwa. Salamat sa provision mo sa amin, Panginoon. Hindi mo kami binigyan ng alaala na paano namin sasagawa. Nagbigay ka ng lahat ng kaparaanan kung paano namin ito gagawin sa ganun. Ito po yung ibahagi namin, Panginoon, sa aming mga kapatid. Pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon, sa lahat ng po. Dapat sandi. Dito po kami po, Panginoon. Papasalamat po kami, Panginoon. Bawat araw, sa bawat sandi. Sa panahon ngayon kung saan kami nakalagay sa kagipitan, Panginoon. Nasa gitna po kami ng tigmaan na hindi po namin malaman. Kasi po ang aming kalaban na hindi namin nakikita. Lahat po kami nakaumang. Para po kaming mga sitingda, Panginoon. Hindi po namin alam kung kailan kami tatamaan. Pwede ngayon, pwede bukas, pwede mamaya. O either baka meron na. Nakakaawa po ang kinasasapnan ng bawat. Pero ganoon pa mga Panginoon Diyos, ipapasalamat po kami. Kasi sabi mo, ang lahat ng kaganapan doon sa ibabaw ng lupa ay hindi nalilingit sa iyo. Ano man ang maganap sa buhay ng bawat tao, yun ay pinahintulot mo, Panginoon. Yun ay tinakda mo. Sa ganung pagkakataon, Panginoon, ay kukunin mo ang mga buhay namin. Doon mo po siya tinakda, Panginoon. You will be done. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Dalawa aking mga kapatid na narito ngayon sa sandaling ko, Panginoon, na nasa kanilang kahabayan. Tinataas ko sila sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalahay. Patuloy mo po silang bigyang kalakasan, Panginoon. Pangalan mo lang, isang kalakasan na magbibigay sa amin, Panginoon. Napakadakila mo. Hindi ka nagkulang kahit kailan. Kahit sa gitna ng larangan na ito, kung saan kami hindi malaman kung saan susunod, Panginoon. Hindi mo kami bigyan ng alalahan. Hindi mo binibigay sa amin alalahan, saan kami kukuha ng kakainin namin. Saan kami kukuha ng mga bagay-bagay na kailangan namin pang araw-araw. Bakit? Pinatahimik mo mga isipan namin. Ay tumating sa amin, Panginoon, alam po namin. Kami sa iyo, Panginoon. Hindi po namin hiningi, pero po sa among binigay. Ganyan ka po kalaki. Salamat, Panginoon. Salamat po. Nawa, ang lahat ng kabutihan mo, bilang iyong lingkod, bilang iyong mga anak mo, naway makagawa kami ng bagay na ikalulubog ng Panginoon, tinudan sa lahat ng mga. Hindi po kami nagbabayad, Panginoon, kasi wala naman po kami kakaya magbayad. Yung lamang mapangiti ka namin, Panginoon, kahit konti, sa pagbabalik namin sa iyo, na mabibigay sa amin, sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsundod namin sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsamba namin sa iyo. Muli, nakita Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Ang aming dalangin na nagpapala mula sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng ito. Sa pangalan po, maraming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, Elder. Ako Pagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ay, naayos lang natin saglit ang ating connection, ha? Naririnig niyo po ba ako? Naririnig mo ako malinaw? Yuki? Yuki, naririnig mo ako ng malinaw? Please, respond. Okay? Naririnig mo ako ng malinaw? Oh, nice.
Wala, ayaw. Sulok yan. May naayos lang tayo yung problema sa ating connection. Apo daw. Okay. Salamat, Yuki. Si Sister Mary gusto makakonect, hindi niya makita. Paki-guide siya. Gusto niya manood, paki-guide siya. Paki-guide si Sister Mary para makasunod siya sa ating live streaming. Saan paki-guide si Sister Mary? Tayo natin at nagkakaroon tayo ng difficulties makakonect doon sa mga kapatid natin sa Amerika, mga kapatid. Please guide Sister Mary. Medyo matilang kasi kapag pinamit mo yung family mo. May mga comment kasi. So, madilim talaga ako. Pag pinamit mo yung Okay na? Okay yan? Walang problema? Ang problema ito. Sa Amerika may problema. May COVID doon, may COVID. I-click lang po. Ayan na, okay na. Okay na raw, sabi ni Sister Mary. Nanonood na. Okay na? Okay. Sige. So mga kapatid, mapagpalang hapon. Salamat sa hindi marinig ni Sister Mirna. Sister Mirna, magandang hapon sa iyo. Sister Mary, magandang araw sa inyo dyan. Maayos na? Okay na? Yeah. Mga kapatid, dito natin yung panalangin ni Elder. Ipag-pray natin yung family ni Sister Jen Valesa kasi namatayan siya ng pinsan. Thoughts and prayers for her family and kay anak ni Sister Pam. No, anak ni Sister Pam. Pag-pray natin, tumawag sa 911 dahil nahihirapan huminga. Dahil daw sa allergy and hoping and praying na ito nga ay allergy talaga. So, ipanalangin pa rin natin, ituloy natin sa panalangin mga kapatid. Tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pray tayo ulit sa mandali. Dakilang Diyos, sa manaming banal, nagpapasalamat po kami sa araw na ipinagkaloob mo po sa amin.
Panginoon, na makalangit na pangunawa, mapagkumbabang puso ang hinihingi namin sa iyo. Hindi po kami handa na hindi man po kami handa, Panginoon, sa physical, pero alam po namin ihahanda po yung aming puso. Bagamat kami ay magkakalayo-layo, Panginoon, kami po ay pinag-isa-isa sa isang espiritu at isang pananampalataya. Ang manambaan, Panginoon, sa pangalan mo. Dalayan ko, Panginoon, ang bawat isa magkaroon ng payapa at malinaw na pagkaunawa sa aming pag-aaralan sa araw na ito. Dalayan ko, Panginoon, na yung aming mga kapatid na may mga dinaranas ngayon, si Sister Jen, Lord, yung comfort mo, iparamdam po sa kanya at sa kanilang family. And also, pinapanalangin, dinadalangin at aming pong hinihiling sa inyo, hinihingi sa iyo, Panginoon, yung kalakasan, Panginoon, na kailangan, Panginoon, ng pamangkin o anak ni Sister Pam, Panginoon, mula sa Amerika. Dalangin namin, Panginoon, na ito po talaga ay allergy lang, at kung ito man po ay allergy lang, Panginoon, pagalingin mo ito, alisin mo ito, because you are the Jehovah Rapha, ang Diyos na magpapagaling. Salamat, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. Ikaw po ang aming maging tagapagturo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay? So mga kapatid, sa nabalitaan nyo siguro extended na yung ating quarantine, no? Pero ganun pa man, ito ay pagpapakita na meron tayong pagkakataon na makasama ulit yung ating pamilya. No? Nang matagal-tagal, medyo weird lang sa paningin ng iba dahil hindi naman natin nakakasama yung pamilya natin na katulad ng mga nagdaang Holy Week ng ganito. Kung nasa bahay lang, naka-quarantine, ibang-iba. Pero ang pinakamahalaga sa ngayon, especially sa ating season, na ating dinadaanan sa ngayon, yung Holy Week na taon-taon na sinaselebrate at pinagbubuli-bulayan ng mga kapatiran, ito isang pagkakataon para mag-recollect, mag-reflect, magkaroon tayo ng pagkakataon, pag-aralan ng maigi ang salita ng Diyos. Kasama yung ating pamilya. Mga kapatid, ito pong message na ginawa ko ay family-oriented. No? Kaya sana, andyan sa inyong pamilya, andyan po yung inyong pamilya sa tabi ninyo, may Bible kayo, may notes kayo, para po inyong masasabayan yung ating pag-aaralan sa hapon na ito. Sabi ko po sa inyo, ito ay Lenten series. Ito po ay may kinalaman sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon mula doon sa mga huling araw niya sa earthly ministry hanggang sa pag-akit niya sa langit, no? Mula sa mga kaduluduluhang parte ng kanyang earthly ministry, sa betrayal sa kanya, sa pagkapako niya sa krus at muling pagkabuhay, no? Uunti-untiin po natin 'yan, no? Ngayon hanggang linggo po, dire-diretso po 'yan. Bukas meron po ulit tayo. Pero ngayon po magpo-focus tayo doon sa binasa po ni Admin Alex kanina at babasahin po ulit natin. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa 1 chapter 12 verse 1 to 8. Basahin po natin, samahan po ninyo ako. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay ng nardo at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyok ng pabango. Ito ay pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ko, ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo makakasama habang panahon. So yan po ang ating pag-aaralan. Sabi natin, hindi tayo nakakakilos katulad ng
normal na pagkilos natin na itong mga nagdaang Holy Week kasi kakaiba ang Holy Week natin ngayon. Tayo ay naka-quarantine, mga kapatid, no? Ay, ganun pa man, ang gustong ipaiwatig sa atin nito, na kahit tayo ay magkakalayo, kahit tayo ay limitado ang kilos, merong mga pamamaraan upang madakila, mapapurihan, at mapagbulay-bulayan natin ang mga ginawa ng ating Diyos sa kanyang earthly ministry. Mga kapatid, nung mga nakaraang Holy Week siguro, nung mga unang-una pa sa inyong buhay, maaaring may iba't ibang kapamaraanan tayo ng pagse-celebrate o pagsalubong sa Holy Week. Pero ito ba talaga, kung ating pagbabasihan, ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba talaga yung kagustuhan o paraan na kung saan makikilala natin, makikilatis natin, mapagpag-aralan natin? At pag napag-aralan natin, maisasubuhay ba natin yung tunay na kahulugan ng Holy Week? Ating pong pag-aralan. Kasi po, maraming sa mga paraan, pero yung paraan po bang ginagawa natin ay nakakalugod sa Panginoon. Ating pong pag-aralan yan ngayon, no? Ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay tatlong paraan upang si Kristo ay papurihan. May tatlong paraan para si Kristo ay papurihan. Tingnan natin, baka mali kasi yung ating paraan ng pagpapupuri sa Diyos, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng sitwasyon, na kung saan ang pamilya ay nagkasama-sama, no? Kailangan si Jesus Christ pa rin ang naisa sa buhay sa ating tahanan. Baka masyado na tayong nabibighani sa bakasyon, masyado na tayong nabibighani sa walang ginagawa, nalilimutan na natin na pagbulay-bulayan, pag-aralan, no? Papurihan ng ating Panginoon. Kaya meron tayong tatlong paraan na alam ko kayang gawin diyan sa inyong tahanan para makita natin, mapag-aralan natin, no? Yung kalooban ng Diyos na dapat natin gagawin. So, meron tatlong kaparaanan upang si Kristo ay papurihan. Tingnan natin, pag-aralan natin maigi. Okay? Sabi diyan, papurihan si Jesus sa inyong tahanan. Kasi sabi sa verse 1, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang linggo bago dumating ang Paskwa, si Jesus ay nasa Betania. Pero ito po ay hindi bahay ni Lazaro. Baka mali ang pagkakaunawa niya. Pero pag binasa niya ng mabagal, ang taga doon si Lazaro, pero yung bahay na pinagtipunan nila, ayon sa Mateo chapter 6, nakasulat po dyan, Mateo chapter 6, verse 6, ito po ay bahay ni Simon na kitungin. So, doon sila nagtipon-tipon yan sa bahay ni Simon na kitungin. No? O, beketo, no? Dito natin makikita, tanungin muna natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Si Kristo ba ay welcome sa ating tahanan? Si Kristo ba ay welcome sa ating hapagkainan? Si Kristo ba ay welcome sa ating silid? Si Kristo ba ay welcome sa buong tahanan? No? Kasi yan ang unang-unang paraan eh. Ang unang-unang paraan, papurihan si Jesus. No? Sabi natin, tatlong way. Tatlong paraan para papurihan si Jesus. Papurihan si Jesus sa inyong tahanan. Ang tanong mga kapatid, si Kristo ba ay welcome sa ating tahanan? No? Malamang kasabihin ninyo, yes. O ating pag-aralan kung totoong si Kristo ay papupurihan ninyo, napapapurihan ninyo sa inyong tahanan. Letter A, no? Papurihan si Jesus sa kasaganaan. Papurihan si Jesus sa kasaganaan. Kung si Kristo ay napapapurihan sa ating tahanan, dapat nakapagpapasalamat tayo sa Kanya sa panahon ng kasaganaan. No? Sabi rito, ilang araw na lang, Pasko na. Yan na? Masagana. Pistahan, malaking kapistahan ng darating. No? Masagana. No? Tingnan niyo yung setup dito. Sa verse 1, ilang araw na lang ay Pasko na. Kapiling ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bakit? Gusto kasi ng Panginoon na kasama tayo, kasama niya yung mga taong mahal niya o malalapit sa Kanya sa araw ng Paskwa. Pero kung ating nalalaman, sa araw ng Paskwa, hindi naman ito
hindi naman kasiyahan o kagalakan ang sasalubong sa ating Panginoon. Alam naman natin na sa araw ng Pasko, yun ang araw na siya ay maluluwalhati na. Ibig sabihin, siya ay ipapako na sa krus. No? So, sa paningin ng tao, mukhang masagana yung kapistahang iyon. At kasama niya yung kanyang mga apostol, yung mga tagasunod, yung mga kaibigan niya. Feel at home siya sa presensya nila. Sana sa bahay natin ganoon din. Feel at home sa akin ng Panginoon. Pero here's the catch. Yung mga taong kasama niya, noong mga panahon ng kasaganaan, alam natin na pag pinagpatuloy natin ng pagbabasa, iiwan siya ng lahat ng yan. Iiwan siya ng lahat ng yon. Pero kasama nila si Jesus sa kaginhawaan. Minsan may mga kaibigan tayong ganyan, kasama lang sa ginhawa. Ay sa hirap, wala na. Pero ang ating Panginoon, iniwan man siya ng lahat, hindi siya mangiiwan. Kaya dapat papurihan natin si Jesus sa kasaganaan. Sa point, letter B. Ang alawang letter B, papurihan si Jesus sa kahirapan. Nakikita ba dyan, Brother Briggs, yung ano? Malinaw ba? Kita ko yan. Papurihan si Jesus sa kahirapan. Kanina, sa kasaganaan lang. Ngayon, sa kahirapan na. Bakit? Tingnan natin, bakit kailangan kasama ang Panginoon bakit kailangan papurihan ng Panginoon sa kabila ng kahirapan? Bakit? Ang ating Panginoon ay handang makisalo sa mga katulad nating makasalanan. Katulad nating makasalanan. Alam niyo nung panahon ng mga Hudyo, yung fellowship habang kumakain, ito ay ginagawa ng mga taong malalapit lang. Kung titignan natin sa Lucas chapter 19, verse 6 to 7. Lucas chapter 19, verse 6 to 7. Ang nangyari doon, ano bang meron doon? Ito yung kwento ni Zaccheo. Nung umakyat si Zaccheo sa puno, dahil gustong-gusto niyang makilala o makita ang ating Panginoon, pandak siya, umakyat siya sa puno. Ano sabi ng Panginoon? Zaccheo, literal, pangalan niya, bumaba ka yan. Sapagkat, gusto kong tumuloy sa bahay mo. Imagine. At nung si Jesus ay nasa bahay nung ni Zaccheo, anong sinabi ng mga tao doon? Nakikisala siya sa mga makasalanan? Kahit na pwede i-criticize ang ating Panginoon noong mga panahon na yun, so what? Mahal ko si Zaccheo. Handa ang Panginoon saluhin yung paghihirap, criticism. Para sa mga pinili niya ng panahon na yun. Lalo na ngayon, mga kapatid. Lalo na ngayon. Handa. Kaya dapat papurihin natin si Jesus sa kabila ng kahirapan. Dahil kaya niyang gawin sa atin yun. Yung paghihirap na dinadaanan natin ngayon, walang-wala kung i-compare sa paghihirap na pinagdaanan ng ating Panginoon. Walang-wala. Kaya dapat napapurihan natin ang Panginoong Jesus sa kabila ng kahirapan. Okay? Tingnan natin ha. Isa-isayin natin yung bawat family member. Sa bahay ba, napapurihan ba si Jesus sa kahirapan? Kapag walang pera si tatay? Kapag walang makain si nanay? Kapag kulang ang baon ng mga anak? Kung minsan, pag may kahirapan, nag-iiba ugali ng tao, nagiging nagger, nagiging mainit ng ulo, nawawala sa sarili, yung tahimik na misis, nagiging bungangera. Kasi bakit? Hindi natin makita na ito isang oportunidad para sambahin at pasalamatan ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong tumingin sa maliit na bagay o sa maliit na pangyayari sa ating lakaring espiritual. Kailangan nauunawaan natin na ang lahat ay kalooban ng Diyos. Dapat mabigyan natin ng papurihan ng ating Panginoon sa lahat ng pwedeng mangyari sa kahirapan o kasaganaan man sa ating tahanan. Mamaya kasi maiintindihan ninyo yan. Tandaan natin na ang pamilya, ang show window ng inyong ministry. Pag walang Kristo sa tahanan, pag walang Kristo sa bahay, paano ang ministry mo? A house cannot be a home without a Bible. Hindi pwedeng maging tahanan ng isang bahay kung walang Biblia, kung walang Kristo. Letter C, pangatlong P.
Papurihan si Jesus dahil siyang Adonai ng inyong tahanan. Ano yung Adonai? Pag sinabing Adonai sa salitang Hebreo, ibig sabihin ng Adonai, Lord and Master. Lord and Master. Siya ba ang Lord at Master ng inyong bahay? Siya ba ang pinaka-importanteng itinataas sa ating tahanan? Siya ba ang sa kanya ba galing ang prinsipyo na pinapatupad sa ating bahay? Mga kapatid, dapat siya. Bakit? Siya ang perfecto, katulad ng binanggit natin ng Sunday. Siya ang author, finisher, and perfecter of our life. Siya ang master ng ating buhay. At ating pag-aaralan kung si Kristo o kung papupurihan natin si Jesus, dahil siyang Adonai ng ating tahanan, pag-aralan natin ng gusto. Sabi natin kanina, family-oriented ito. Tingnan natin, kasi tayo ay sama-sama ngayon sa ating tahanan. Sabi ko kahapon, may assignment tayo at meron tayo activity. Tingnan muna natin yung ating assignment at activity ngayon. Papurihan si Jesus dahil siyang Adonai ng inyong tahanan. Tingnan natin, kailangan ino-honor natin si Jesus. Bibigyan ko kayo ng mga pointers. Yan. Honoring Jesus in your home means, ang ibig sabihin ng pag-honor sa ating Panginoon sa inyong tahanan ay ganito. Kung ikaw ay tatay, love your wife, respect her because she is a gift from God. Kung ikaw ay tatay, mahalin mo misis mo. Respetuhin mo siya dahil siya ay kaloob sa iyo ng Diyos. Ang tatay din ang spiritual leader ng kanyang ministry. Ano yung kanyang unang-unang ministry? Ang kanyang pamilya. Kaya nga sinasabi natin, show window ng ministry ang pamilya. Okay? Pag palyado ang pamilya, palyado rin ang ministry. Sabi nun sa Timoteo, di ba? Yung pinag-aaralan natin, unang Timoteo, paano siya magiging tagapangasiwa ng isa iglesia kung kanyang pamilya hindi niya maayos? Kaya importante, yan po ba ay ugali ng mga tatay na nanonood sa atin ngayon? Kung hindi, dapat hingiin sa Diyos, idunog sa Diyos na magkaroon ka ng puso na kung saan handang-handa mong mahalin ang inyong asawa ng buong buo at may buo katapatan. Kaya mo siyang respetuhin dahil siya ay biyaya ng Diyos sa iyo. At ikaw ang spiritual leader ng iyong ministry, ang iyong bahay. Kailangan ang prinsipyo na ipapatupad mo sa iyong tahanan ay naaayon sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Okay? Yan dapat. Dapat si Kristo ay welcome kasi sa ating bahay. Kasi mamaya, mauunawaan nyo ito. Nasa unang main point pa lang tayo, makukuha nyo ito. Bakit ko sinasabi ito? Alawa, o ikaw naman ay nanay. Mahalin ang mister katulad ng nasusulat. Alam niyo naman, nasusulat yan. Mahalin niyo si mister. Tandaan din ninyo na hindi kayo doormat. Ikaw ay partner. Hindi ka doormat, misis. Ikaw ay partner. Dapat ikaw ay suitably fit for his needs. Suitably fit for his need. Kailangan susundin mo at susuportahan mo yung spiritual leader mo, your husband. Okay? Para makita natin kung si Kristo ba ay welcome sa ating tahanan, katulad ng ating pinag-aaralan ngayon. At kung si Kristo man ay welcome sa ating tahanan, sa main point number 2, mauunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Mga anak naman, hindi lang mga magulang, mga anak din, mga kapatid. Mga anak, obey your parents without arguing. Kasi ito ay nasusulat din. Respetuhin nyo sila, nakikita man o hindi. Alam nyo ang salitang respeto, mga kapatid. Dito mo makikita kung ang tao ay may respeto eh. Kapag yan ay tapat kaharap mo at nakatalikod ka, may respeto yan. Pero kung yan ay kaharap mo lang may respeto sa'yo, pag nakatalikod ay hindi na, anong tawag yan? Hipokrito ang tawag yan. Mga anak, dapat ganito rin tayo. Susunod tayo sa mga magulang natin ng walang pag-aalinlangan. Respetuhin natin sila, nakikita man o hindi, kasi yan ay nasusulat. After all, they are God's representative and instrument to guide you in your spiritual walk. Kaya mga magulang, siguraduhin nyo na kayo nagiging guide
ng inyong mga anak sa kanilang spiritual walk. Upang sa ganon, mga kapatid, wala tayong pwedeng masabi, no, para tayo ay hindi sundin at respetuhin ng ating mga anak. Okay? So, dadako na po tayo sa main point number 2. Yan, dito na po yan. Yung binasa natin kanina, ano lang yun, pampainit lang yun. Para lang makita natin kung welcome, parang reality check lang yun mga kapatid. Para makita natin kung welcome ba talaga si Kristo sa aming bahay. Kung welcome si Kristo sa aming tahanan, dapat ganito pala. Ito pala ang tinuturo ng Lenten season. Family-oriented pala ang simbahan. No? Ngayon po, main point number 2, dito na po tayo medyo lalalim ng konti mga kapatid. No? Sabi rito, papurihan si Jesus ng buong puso. Kanina, papurihan si Jesus sa inyong tahanan. Ngayon, papurihan si Jesus ng buong puso mga kapatid. Notice verse 2 and 3. Ang sabi sa 2 and 3, isang hapunan ang hinanda nila para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuo sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang mga buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Yan po ang ating pag-aaralan. Isa-isayin natin. Medyo malalim na yan mga kapatid, kaya sana sundan po ninyo. Tingnan natin kung paano nag-alay. Meron tayong 3 characters dito. No? At ating pag-aaralan yung 3 character niya. Una, si Martha. Ang ipinresent ni Martha sa kanya ng buong puso is yung gift of hospitality. No? Gift of hospitality. Sa church may mga ganyan. Very hospitable, maasikaso, no? Naghahanda, nag-aayos. No? May mga ganyan. So yun ang binigay ni Martha. Yun ang buong puso niya kakayahan. Yun ang kanyang function sa ministry. No? Yun yung kanyang way to worship our Lord. No? Si Lazaro naman, baka sabihin niyo tamad si Lazaro, mga kapatid, hindi, no? Siya ay nakaupo doon kasama ni Jesus. Bakit? Because gusto niya makapag-fellowship sa Panginoon. Gusto niya makinig, gusto niya matuto, no? Gusto niya, sa simbahan natin may mga ganyan din minsan, pero sa negatibong approach, taga-attend lang, no? Dito iba, no? Si Lazaro gusto niya yung kapiling niya yung Diyos, nakakita siya ng kapahingahan sa piling ni Kristo. So yan, meron tayong hospitality, meron tayong fellowship. Si Martha at si Lazaro. Sa C, dito ito na medyo mabigat. Si Mary Magdalene. Ano yung kanyang binigay? Alabaster o alabastro. Ano yung alabaster? No? The root of alabaster is a Greek word meaning perfume base or alabastros. Ganito po mga kapatid, no, atin pong bibigyan ng linaw. Yung puno ng nardo, no? Katas ng dalisay ng nardo, yung nardo yung halaman, ito ay galing pa sa India. Noong panahon nila, ito ay imported. And this is very valuable. Napakamahal na ito ng panahon na ito. Ang sabi sa ibang gospel, ang presyo nito ay katumbas ng isang minimum wage earner. Magkano na ba ang minimum wage ngayon? 450? Parang gano'n. 450 a day. No? Pero, yung sasahurin niya sa loob ng 12 months, kasi sabi ron, ang minimum wage earner ay makakabili ng dalisay na nardo, o yung perfume, o yung alabaster, kung pagkatrabahuhan niya ito ng isang buong taon. So, kung mapatak more or less 150,000, something like that, mga kapatid. Ganun kamahal. Pero tingnan mo ang binigay ni Mary Magdalene, hindi food. Instead of giving food, imbes na yung kanyang presensya lang, ang ibinigay niya yung pagmamahal niya for His Master. For His Master. Ibinigay niya yung pinakamahalagang possession niya nung time na yon sa kanyang Master. Ibinuhos niya sa paa ng kanyang Master, mga kapatid. Ibinuhos niya. Pag-aralan natin, bigyan natin ng mga key points. Ayan, may key points tayo. Nakikita dyan, kapatid? Malinaw? Meron tayong key points. Sabi dito,
Mary gave her possession, best possession, nagkamali lang, nagkabaliktad, best possession for his master. Tingnan niyo sa Marcos, chapter 14, verse 8 to 9. Marcos, chapter 14, verse 8 to 9. Ang sabi rito ganito, sabi ni Jesus, tingnan niyo ginawa niya ang kanyang makakaya. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Mga kapatid, hindi pa may binuhusan rin niya ako ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. O, tingnan niyo sa 9. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alala sa kanya. Tingnan niyo mga kapatid, buong puso at na-appreciate ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Mary gave her best possession for his master. Ano nangyari? The odor filled the house. Nabalot ang buong tahanan nung halimuyak nung mabangong nardo. Napuno ba ng pagkain na hinanda ni Martha? Napuno ba ng presensya na hinanda na kinabibilangan ni Lazaro? Hindi ko sinabing masasama ito, mga kapatid. Ang punupunto ko dito ay nag-stand out yung ibinigay ni Mary. Yung in-offer niya, kasi yun ang pinaka-best possession. Buong puso niyang ibinigay sa ating Diyos, sa ating Panginoon. The odor filled the house, the whole house. Ano pa? Key point number 3. She is willing to humble herself in order to honor Jesus Christ. Despite of criticism, handa siyang ibaba ang kanyang sarili para lang mabigyan ng kaluguran, ng papuri ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kahit na maraming tumutulig sa sabok macho, mga alagad. Sayang naman. Sana na ibigay na lang sa mahihirap. Pero siya, so what? This is for God. Sana mga kapatid, kung buong puso tayo, mananambahal at papupurihan sa ang Panginoon, nakikita natin sa ganitong sitwasyon. Ito yung oras ng pagbubulay-bulay natin sa mga ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At tingnan natin kung ano yung kaya natin ibigay, i-offer sa Kanya. Tingnan natin kung ano yung kaya natin ibalik sa Kanya. May kaya ba tayo? Minsan hindi ganun Yung word na humble herself, kaya niyang ibaba yung kanyang sarili para lang mapapurihan ng Diyos kahit na maraming tumitulisa. Ano pa? She gave her glory to Jesus Christ. Ano yung glory na niya? Alam niyo mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoon, ang crown, ang glory ng babae ay ang kanyang buhok. Actually, hanggang ngayon di ba? Kaya nga mga kapatid, yung mga babae ay gumagastos ng pagkamahal-mahal yan para lang sa kanilang buhok. Si Sister Mary nga, laging may baterya sa ulo. Kasi, lobat na, kailangan i-charge, Ang crown and glory ng isang babae ay ang kanyang buhok. Pero tingnan niyo ang ginawa ni Mary. Pagkatapos ang ibuhos yung best possession na meron siya sa paanan ng ating Panginoon, pinunasan niya ng glory. Ang crown niya, ang glory niya, yung paa ng ating Panginoon. Yan ang buong pusong pagpupuri sa Diyos. Yan ang buong pusong pagpupuri sa Panginoon. Kita niyo? Handa siyang ibaba lahat para sa kanyang master. Tingnan natin si John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, He must increase, I must decrease. Kailangan siya ay mapapurihan, kailangan siya ay maitaas, at ako ay maibaba. Kung minsan ayaw natin yan.
Hindi natin nauunawaan ang ibig sabihin ng Holy Week. Kung si Kristo ay naghuhugas ng paa, paghuhugas, actually, kailan ba natin topic yan? Sa Friday? Paghuhugas ng paa. Ito ay ginagawa lang ng isang alipin sa kanyang master. Pero ginawa ng ating Panginoon. Ano sinabi niya? Hindi nyo maiintindihan ang ginagawa ko, pero maiintindihan nyo rin pagkatapos. Pagkatapos ang hugasan na sinabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat niyong tularan. Maglingkod kayo! Ganun mga kapatid. Ang tamang pagsamba sa Diyos ng buong puso. Okay? Ito naman. Dito tayo. Tingnan naman natin si Judas Iscariote. Tingnan naman natin siya. Baka naman, tingnan natin kasi baka hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Mary. Baka hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Martha. Baka hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Lazaro. Baka kaya mong gawin yung ginawa ni Judas. Tingnan natin ha. Sabi dito sa verse 4 hanggang 6, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkalulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabango niyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang ginukupitan ito. Oportunista ito mga kapatid. Oportunista ito. Kung hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Martha, ni Lazaro, at ni Magdalena, ni Maria Magdalena, baka naman tayo ay nasa katauhan ni Judas Iscariote sa ating iglesia. Hindi lang sa ating iglesia, sa ating pamayanan, sa ating gobyerno at sa ating tahanan, mga kapatid. Hindi tayo dapat maging ganyan. Tingnan natin yung unang 3 binanggit nating karakter. At tingnan natin si Judas Iscariote. Sino ba tayo dyan? Tayo ba ay sasamba sa Diyos ng may buong puso? Kung may buong puso, ibaba ang sarili. Tingnan natin, balikan natin yung kay Mary Magdalene. Crown in glory. Yung best possession na meron ka, ibinuhos mo, at yung glory, crowning glory mo bilang isang babae, pinahid mo sa paa. Ako po. Sa ibang gospel, sinabi dito, ang pinampahid niya ay yung kanyang buhok at ang kanyang luha. Pero na-appreciate ko ng Diyos, mga kapatid. At syempre, na-appreciate din naman ng Diyos yung ginawa ni Judas Iscariote, pero sa negatibong paraan. Hindi niya malilimutan ang ginawa ni Judas Iscariote. Kaya nga sabi niya, mabuti pa, nabitinan na lang sa leeg. Sabi ng ating Panginoon, hihilingin niya na lang sana na hindi na siya ipinanganak. Dahil sa kanyang ginawa. Alam natin yan, mga kapatid. So una, papurihan natin ang ating Panginoon sa ating mga tahanan. Nagkaroon tayo ng reality check kung totoo man. Ngayon, tingnan natin sa puso natin. Main point number 2, si Kristo ba ay napapapurihan ng buong puso? Or the number 3, papurihan si Jesus sa bawat tawag ng pagkakataon. Papurihan si Jesus sa bawat tawag ng pagkakataon. Tignan natin yung verse 7 and verse 8. Sige, hindi naman kita. Verse 7 hanggang 8. Tingnan natin ha, basahin muna natin, 7 and 8. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ano ibig sabihin nito? Cruel ba? Malupit ba ang ating Panginoon sa mahihirap? Bigyan muna natin ito ng diin ha. Unang-unang mga kapatid, hindi. Dahil ang mga mahihirap ay may espesyal na treatment sa Biblia, katulad ng mga byuda. Mahal na mahal ng Diyos ang mga dukha at ang mga byuda. Pero bakit ganoon ako sinabi niya? Kasi mga kapatid,
Huwag natin lokohin ang mga sarili natin. Lagi tayo may panahon at pagkakataon tulungan ng mahihirap. Huwag natin gawing excuse. Eto kasi, kung titingnan natin at pag-aaralan ng maigi, ang pangyayari na ito, yung pagbibigay ni Mary ng kanyang alabaster, pagtatapon ng kanyang alabaster sa paan ng Panginoon, ay tawag ng pagkakataon, hindi planado. Pero nakita siya ng pagkakataon para i-offer ito sa Diyos. Ginawa niya. Tayo, kung minsan, ang dami nating pagkakataon tumulong sa mahihirap. Hindi lang sa mahihirap, sa gawain ng Diyos. Halimbawa, merong massive evangelism, meron tayong kakayahan tumulong, ay ayaw pa natin tumulong. Pero dapat, ang aral nito, habang may pagkakataon, na kung saan pwede natin papurihan si Jesus sa anumang bagay o anumang paraan, depende sa pagkakatawag ng ating Panginoon, kailangan atin itong hakbangan, no? Kailangan atin po itong tugunan, okay? Kasi yan po ang ibig sabihin ng pagbibigay ng buong puso ng iyong possession at iyong pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang nilalaman ng konteksto kung saan isang linggo na lang ay araw na pista na ng Pasko at ang Panginoon ay nakatakda ng maluwalhati sa pamamagitan ng pagkakapako sa krus. Okay, so main point number 3, papurihan si Jesus sa bawat tawag ng pagkakataon. Verse 8 to 9. Meron tayong tatlong letter H. Una, hindi planado ngunit sigurado. Katulad ng binanggit natin, hindi planado na yung moment na yon, alam ni Mary na siya ay mag-aalay, kakain doon ng Panginoon, kakaroon ng ganito. Pero sigurado siya na pagka nagkaroon ng pagkakataon para gawin niya yun sa Panginoon, makapagbigay siya, makapaglingkod siya sa Diyos, gagawin niya. Mga kapatid, maraming pagkakataon na mayroon tayong plano, no, sa ating ministry, sa ating buhay, sa ating pamilya, para madakila ang ating Panginoon. Ang problema, hindi sigurado. Hindi sigurado. May mga time na kailangan natin i-implement sa ating bahay yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos, no, sa oras ng kahirapan. Pero pag sumagaya na, malilimutan na. Planado, pero hindi sigurado. Kaya sabi rito, hindi planado, ngunit siguro, dapat handa tayo lagi. No? Handa tayo lagi magbigay, depende sa pagkakatawag ng Panginoon at depende sa sitwasyon. No? Kung saan pwede nating mabigyan ng kaluguran ng ating Diyos. Maraming pagkakataon yan, mga kapatid. Yan ang malalim na pag-aaral patungkol sa tekstong ito. Malawak, masyadong maraming insight ang binibigay sa atin ng Diyos. Pero ito ang gusto kong bigyan ng diin sa biyaya ng Diyos sa araw na ito. Letter B. Pangalawang letter H. Handa sa araw ng kahirapan at pag-uusig. Tingnan natin sa verse 7. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Pabayaan ninyo siya. Hayaan niyo siyang ilaan. Hayaan ninyong ilaan niya ito sa araw ng aking pagdilibing. Handa siya sa araw ng kahirapan. Handa siya magbigay sa oras ng pag-uusig. Dahil alam ng ating Panginoon na nangalapit na yung araw na kanyang na siya'y manuluwalhati. At ito, yung nagbigay, hindi natin alam kung alam ni Mary, pero ang Diyos ang nagbigay ng conviction para gawin ni Mary iyon sa ating Panginoon. Para ibigay ni Mary iyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, how many times we are convicted by the Lord? How many times? Pero parang, hindi naman natin pinapakinggan. Binabaliwala natin. How many times? Kailangan handa tayo sa araw ng kahirapan at pag-uusig. Bakit? Ang araw ng kahirapan at pag-uusig, ang pinakamagandang pagkakataon para madakila ang Diyos. Katulad ngayon, mga kapatid. Purihan si Jesus sa bawat pagkakataon. Okay? C. Handa sa lahat ng pagkakataon. Handa sa lahat ng pagkakataon. Sabi rito sa verse 8, habang panahoy kasama ninyo ang mga duta, ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. So hindi natin alam kung kailan.
Dalawang bagay, dalawang panahon ang tinutukoy dito. Isang pwede natin gawin araw-araw, isang pwede natin gawin ng madalas, at isang depende lang sa tawag ng sitwasyon o tawag ng pagkakataon ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Kailangan magkaroon tayo ng karunungan. Ano ba ang dapat unahin? Ano ba ang mas mabigat? No? Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Dito ko ba dapat ilaan itong bagay na ito o dito? Mga kapatid, kailangan din natin ng wisdom sa ganitong mga klase ng sitwasyon. No? Kailangan handa tayo sa lahat ng pagkakataon na tayo magpupuri sa Diyos, sa ating Panginoon. Siya ay mag-glorify natin sa bawat sitwasyon na ating kakarating. Okay? Sige po. Ito po tayo sa ating conclusion. Conclusion, meron tayong tatlong letter G, tatlong dapat gawin. Unang-una, gawin nating tagapanguna si Kristo sa ating tahanan. Dapat si Kristo ang nangunguna, siya ang Adonai, siya ang Lord and Master ng ating tahanan. Dapat ang kanyang salita ang siya naging basihan ng lahat ng usapin sa ating tahanan. Dapat ang kanyang pamantayan, ang kanyang mga halimbawang iniwan, ang siya nating lalakaran, especially ang mga ama, ang mga ina. Kung minsan, napakahirap isama ng mga tatay sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ng mga joke ng mga pastor, because the Father is the root of all sin. Diba kasi, yung tatay minsan, yan ang singgero, yan ang tumador, yan ang malakas magsigero, yan ang sabongero, yan ang sugaro, naku po, ang dami. Dapat mga magulang, si Kristo ang tagapanguna ng ating tahanan. At kung may Kristo sa tahanan, I don't think na merong mangyayaring malaking kaguluhan. I don't think na magkakasawaan ng dalawang mag-asawa. I don't believe na merong pagkakataon sa Satanas para palamigin yung kanilang pagsasama. Hindi ako naniniwala na pwedeng gamitin ng kaaway yung kanilang mga anak para sirain yung kanilang testimony bilang mga Kristiyano. Kasi ang Diyos ang isinabuhay sa kanilang bahay. Mga kapatid, para maging maayos ang pamilya, hindi ito sa karunungan ng tatay o karunungan ng nanay. Ito ay sa kalooban ng Diyos. Kaya gawin natin tagapanguna si Kristo ng ating tahanan. Lalo na ngayon mga kapatid, na ang dami-dami nating panahon, ang dami-dami nating time para pagbulay-bulayan yung ginawa ng ating Panginoon ngayong Lenten season. Kailangan maipakita natin sa ating mga anak kung ano yung ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat ng mga makasalanan. Kailangan mapaunawa natin sa kanila na tayo ay mga minamahal ng Diyos. Kailangan mapaunawa natin sa ating mga anak, no? Na tayong mga magulang, kayong mga nanay at tatay, ay instrumento ng Diyos para sila ay alagaan. Pero hindi kayo ang nagmay-ari sa kanila, kundi ang Diyos. B. Gawing kaugalian ang pagbubulay-bulay at pagkasabuhay ng salita ng Diyos sa inyong tahanan. Ayan yung assignment and ayan yung activity. Yan ang ating gagawin habang mayroong quarantine, mga kapatid. Gawin natin kaugalian ang pagbubulay-bulay at pagkasabuhay ng salita ng Diyos sa inyong tahanan. Alam niyo mga kapatid, kanina, habang ginagawa ko yung message na ito, tuwang-tuwa ako. Why? Kasi nagtanong sa akin yung aking tatay, andun yung aking kuya, andun yung aking kapatid, tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nila nauunawaan sa Biblia. At ako'y nangaral. Ginawa kong kwento ang pagkakatawag kay Pablo, paano
na-open ang good news sa mga Gentiles na katulad natin. Ang haba ng aking pagkakapaliwanag. Marami silang tanong mga kapatid, pero nasagot natin. Bakit sila nagtanong ng gano'n sa tagal-tagal ng pagkasama namin? Kasi nga, naka-quarantine. Naka-quarantine. Ito'y pagkakataon para magkaroon tayo ng isang practice sa pamilya o isang habit sa ating tahanan na pagbulay-bulayan, no? Isabuhay ang salita ng Diyos. Napakagandang pagkakataon yan, mga kapatid. Napakagandang pagkakataon. C. Gawing kaugalian o isabuhay ng bawat miyembro ng pamilya. O lahat kayo, gawin yung kaugalian, no? Isabuhay ninyo, no? Lahat ng member ng family na maibahagi si Kristo sa lahat ng pagkakataon sa mga tao. Maging minister. Sabihin ninyo kung anong nangyari sa buhay ninyo nung ipinractice nyo yung letter B. Meron kayong ilang linggo para gawin yan at makikita nyo yung epekto ng kapatid. I challenge you. No? I challenge you. Gawin yung kaugalian, pagbulay-bulayan, pagkasabuhay sa salita ng Diyos, sama-sama kayong manalangin, gawing tagapanguna si Kristo sa inyong tahanan, at i-share ninyo kung ano magiging epekto sa inyo. I promise you, walang masamang epekto ito sa inyo. Lahat ay pawang kabutihan. Iyan ang gustong isabuhay ng atin. Ayan ang gustong ng Diyos sa atin na isabuhay natin. Yan ang paraan kung paano natin mapapurihan ng ating Diyos. Kasi nakita natin yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, ang panawagan ko, ma-honor natin si Jesus Christ sa tatlong paraan na ito. Papurihan natin siya sa ganitong klaseng mga karunungan na mula sa Diyos. Kailangan, mga kapatid, maunawaan natin, no? Na itong Holy Week at itong quarantine ay kalooban ng Diyos para makita natin o matutunan natin na ibahagi sa ating pamilya yung mabuting balita na inyong narinig sa araw na ito. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang church, ulitin ko, ay show window ng inyong family. At ang church ay family-oriented. Simbahan ay family-oriented. Mga kapatid, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng karunungan na dapat namin gawin, Panginoon, ngayong Holy Week. Nakita namin, Panginoon, yung tamang pagkasakripisyo sa iyo ng buong puso. Na ikaw dapat po, Panginoon, ang siyang nag-glorify sa aming tahanan. Mga dapat namin gawin bilang mga magulang, mga tatay, mga nanay at mga anak. Nakita po namin, Panginoon, sa iyong mga aralin, Panginoon. Nakita po namin, Panginoon, yung iba't ibang uri ng pagbibigay at pananampalataya. Ano ka mapupurihan, Panginoon, sa iba't ibang paraan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mga bagay na ito, Panginoon. Batid po namin na ang aralin na ito, isang linggo na lamang, Panginoon. Yung panahon na yon, ikaw ay maluluwalhati na. Alam namin, Panginoon, na yung mga kasama mo roon, alam mo, Panginoon, na ikaw ay iiwan nila. Ganun po man, Panginoon, ikaw ay masaya sa piling nila. Pagamat alam ko, Panginoon, na sila ay mahihina, hindi lamang po sa spiritual, kundi sa physical din, Panginoon. Pero hindi mo sila iniwan at pinahal mo sila, O Diyos. Tulad din po ang ginagawa mo sa amin, Panginoon. Pagamat po kami mahina, kung minsan sa spiritual, at kadalasan po, Panginoon, sa physical, binibigyan mo pa rin po kami ng pagkakataon, Panginoon, na ikaw ay madakil at maparanalan sa ganitong klase, Panginoon, ng pagkakataon na kung saan hindi ka pwede magsama-sama physically, pero binigyan mo kami ng karunungan at pinag-isa mo kami, Panginoon, sa pananampalataya at panalangin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, yung mga nanonood sa kanilang bahay, Panginoon, makalangit at pangunawa, karunungan, pusong mapagkumbaba, Panginoon, upang maisabuhay nila, Panginoon, yung aming pinag-aralan sa hapong ito. Dalangin ko, Panginoon, bawat isa, lalo po, Panginoon, yung nangangailangan ng iyong comfort, si Sister Jen Valesa, Panginoon, na umuwi na sa iyo ang kanyang pinsan, makalangit na pagyakap, no? Presensya mo, Panginoon, ang ibigay mo, igawad mo sa kanilang pamilya.
Yan din po, Panginoon, yung anak po ni Sister Pam na sinubog sa ospital, dalangin po, Panginoon. Pagalingin mo siya at magpakita ka ng milagro sa buhay po ng kanyang pamilya. Upang sila ay madakila at ang kanilang tahanan ay magpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, bago tayo matapos, ulitin natin tatlong paraan para papurihan si Kristo. Papurihan si Jesus sa inyong tahanan. Papurihan si Jesus dahil siya ang Adonai, Lord and Master ng ating tahanan. At papurihan si Jesus ng may buong puso. Papurihan si Jesus sa bawat pagkakataon. Mga kapatid, magandang araw at bukas po, ganitong oras pa rin, ang ating pong pag-aaralan ay nandito na po, hindi pero wala pa sa PowerPoint, medyo malalim na po yun. Ngayon po kasi parang conditioning lang eh. Ang title po ng ating aralin bukas ay Palapa ng Palmera. Ano ang kahulugan? Yun po. So, salamat po. Sige po. Turn over ko na po kayo kay Elder Alex. So, salamat, Brother Simon. Napakaganda ng pinag-aralan natin, ano? Hindi talaga ito matatawaran. Sino sa atin ang makagagawa ng ginawa ni Mary, si Mary Magdalene? Yung pabango, ibinubos niya lahat, tapaan ng ating Panginoon. At ang ginamit pa niya pamunas yung kanyang buhok. Nagpapakita lang ng talagang pagpapagpapagpapag sa kanya. Pwede din po natin gawin ito. Yung mga bagay-bagay na ganito, nasa ganun mga kapatid, patularan natin si Mary. Alam niyo po ba kung bakit? Ganito po. Meron po akong nabasa sa ating Bible, sa stigla ng matanda po. May sinasabi rito sa sitas ng Bible, na anuman daw po ang gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo na sa Panginoong Jesus. Kung ginawan mo ng masama ang isang tao, ang kapwa mo tao, ginawa mo ng masama si Kristo, ang ating Panginoon. Kung ginawan mo ng kabutihan ang iyong kapwa, gumawa ka ng kabutihan sa ating Panginoon si Kristo. Kaya kung lagi magpapakita ng kabutihan sa bawat tao, kaninumang tao, hindi mo na kailangan piliin pa kung sino siya, ay ginawa mo lang sa Panginoon at kabutihan. Ganyan po ang isinasalarawan yung ginawa ni Mary Magdalene. Kasi yan po yung sinabi natin Panginoon Jesus mismo, anuman ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin. Kung pinagmalipitan mo ang kapwa mo, pinagmalipitan mo ang Panginoon. Kung minahal mo ang kapwa mo, minahal mo ang Panginoon. Ganun po. Nung isang linggo, meron ako naalala, gusto ko lang balikan dito. Kasi meron din naman ako, natanungan din ako, patungkol po sa pamumuno. Kasi nagagalit yung mga tao na ang pinag-uusapan at pinagtatalon-talunan ay ang tungkol ba sa pamumuno ng ating Pangulo, si President Duterte. Na inano na nga, binabatikos nila na hindi raw dapat na iyon ang naging Pangulo. Hindi raw dapat si Duterte inuupo bilang Pangulo dahil walang ginawa kundi ima ng Panginoon. Laitin ng Panginoon. Ngayon sabi ko, nung ako'y kanilang matanong, ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Sabi ko naman sa kanila, merong nakasulat sa Biblia, sa Aklat ng Roma, chapter 13, verse 1 to 3, binasa ko sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, itong sinasabi, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bakit? Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. So yung pamahalaan pinamumunuan ni Duterte, yung pamahalaan pinamumunuan ni Trump, ay ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang pasimuno niyan. Ang sabi dito, ang bawat tayo dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. So, mga kapatid, kinakailangan po natin, ganito ang gagawin po natin. Hindi po dapat natin iminama ang ating mga Pangulo, ang namumuno sa atin, kahit sino man. Kaya kailangan natin tumunod sa pamahalaan kasi kung di natin susundin ang pamahalaan, hindi natin sinusunod ang Diyos. Diyos kasi naglagay sa bawat pinuno ng bansa. So maliwanag na pinakita ko lang sa kanila ang kalagahan din ng namumuno sa bansa. So mga kapatid, pinahapyaw ko lang po ito kasi para matigil lang yung pagtatalo nila. Para sa akin kasi hindi naman dapat pinagpapatihan ang tungkol sa mga ganung bagay. Hindi ko ba? Kaya
Matapos nilang mapakinggan at may paliwanag ko sa kanila ng pulido, tumahimik naman sila at nakinig naman sila sa akin. Ganun po. So, bago tayo tuluyan magtapos, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaganda po ng mensahe mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Paano ang pagiging isang mabait sa kapwa, pagiging hospitality, Panginoon, ang pagiging sabik sa fellowship, Panginoon, ipinakita mo pati ang pagbibigay ng pagpapahalaga at pagpapakumbaba ng isang tao na ginawa ko sa Mary Magdalene, Panginoon. Salamat po sa mga ipinakita mong ito, Panginoon, sa amin, ipinaliwanag mo ito sa amin, Panginoon. Bagay na nadagdag sa aming kaalaman upang ito'y maging gabay po namin. Nawa, dakilang Diyos, sa aming pong kasamantalang pag-iwalay, patuloy ka po, Panginoon, na manatili sa aming mga po. Patuloy ka po na magpahulatin mo po kami, Panginoon. Aming pagtulong. Dalangin po namin, Panginoon, nawa, kung malalagin kami, ikaw naman panaginip po namin, Panginoon. Ang fellowship namin sa iyo, Panginoon. Para ano man alalahanin, pagising namin, mapawi. Kapag patuloy ka pa rin nagbibigay ng biyaya, Panginoon, sa bawat tao. Ang maglulat lang kami ng paningin, aming mata sa umaga, makita ang liwanag, ang pagsiwang na liwanag sa umaga, Panginoon. Biyayang mula sa iyo. At walang dahilan, Panginoon, tarin ka namin. Patuloy na sambahin, patuloy na mahalin at patuloy. Sa kabila ng nagaganap na pandemic, wala sa puso namin ang alalahanin, Panginoon. Kung kami man po ay mapupunta sa lugar na hindi dapat namin marating, ang mga naging biktima, Panginoon, wala mong po tanging nakapapalik. Yung pa man, Panginoon, dinadalangin po namin na mabuting pangalan. Sawin mo na po, Panginoon, itong virus nito. Pangalan lahat po ng aming gawain para sa iyo, patuloy namin may sagawa. Yung aming pong simbahan na tinatayo, Panginoon, ay pagpatuloy po namin ng pagkakonstruct ito, Panginoon. Kapag mahalaga po sa amin, ang templo tinatayo namin para sa iyo. Kapag doon po kami tutuloy. Salamat po sa aking ito na kilang Diyos. At pinarinig mo sa amin, at pinapaalala mo sa amin, pagmamahal mo sa amin, Panginoon, at pagbibigay mo sa amin ng kapanatagan ng kaloob. Ulit, kung ka namin sinasamba sa Espiritu at Kapatawaran o ang aming dalangin, sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.